The Extreme Feast. Kabanata 1021-40. Ang Palmer Group mula sa Greencliff. Ang ilang mga salitang ito ay tumunog na parang kampana at agad na umalingaw sa kanyang utak. Iyan ba ang bawal na lugar ng Greencliff? Tanong ni Craig nang maalala niya ito. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na ang ipinagbabawal na rehiyon ng Greencliff ay nakakakuha ng maraming katanyagan kamakailan. Sinabi ng balita na nakakuha sila ng isang hawakan sa hilaga. Paano kaya nila? Tay, anong meron? May pagkadismaya pa rin si Tyrone sa boses niya. Ano ang espesyal sa isang lugar tulad ng Greencliff? Ito ay isang maliit na bayan lamang at hindi man lang naging kabisera ng probinsya. Gaano kalakas ang kanilang negosyo? Ang Palmer Group ay hindi kasing simple ng tila, sabi ni Craig. Balita ko hindi sila masasaktan. Nang marinig ni Tyrone ang sinabi ng kanyang ama, tumawa siya. Pare, nag-o-overthink ka. Nag-imbestiga ako, at ang Palmer Group ay may koneksyon lamang sa pamilyang Saxon sa Hilaga. Ang pinuno ng pamilyang Saxon na si Leo, ay kamakailan lamang ay tumitingin sa Hilagang Kanlurang Distrito upang makita kung mayroon mga pagkakataon sa pamumuhunan. Siya ay nanunuya at nagpatuloy, alam ko na ang mga makapangyarihang pamilya sa hilagang iyon ay sakam lamang sa isang piraso ng pay sa Hilagang Kanluran. Ngunit nagbago ang mga panahon at hindi na ito katulad noong nakalipas na 10 taon. Hindi magiging madali para sa mga makapangyarihang pamilya sa hilaga na kontrolin ang mga panlabas na rehiyon sa pamamagitan lamang ng pagtatanim ng ibang tao dito. Ang mga pamilyang tulad ng Rugans ay nag-ugat sa Cliffdale sa loob ng maraming taon, at ang pagpapalawak at paglaki sa nakalipas na 3 henerasyon ng pamilya ay nagbigay sa kanila ng kaunting kumpiyansa. Kahit na ang mga pamilya sa pangalawang antas ay hindi nagbabanta. Bilang karagdagan, ang pamilya Rugan ay nakatanggap ng suporta mula sa mga dayuhang kaalyado. Huwag kang pabaya, sabi ni Craig. Naging maingat siya sa buong buhay niya dahil alam niyang maraming tao at puwersa sa mundong ito ang hindi maaaring masaktan, kahit na kung minsan ay parang hindi sila kilala. Stop attacking the Palmer Group for the time being at obserbahan sila, sabi ni Craig pagkatapos mag-isip tungkol dito. I'll ask around and find out where the Palmer Group came from. We can move there once we are sure. Ama. Ako ang ulo ng pamilyang ito. Galit na sigaw ni Craig. Ang pamilya Rugan ay hindi dapat magkamali ngayon. Naiintindihan mo ba? Gustong sumagot ni Tyrone, pero napatigil siya nang makita ang madilim na ekspresyon ni Craig at tumango lang. Oo, naiintindihan ko, sabi ni Tyrone. Pagkatapos ay agad na tinawagan ni Craig ang isang kaibigan sa hilaga upang magtanong tungkol sa background ng Palmer Group. Ang pamilya Rugan ay nasangkot sa maraming mga lihim na kalakalan na hindi maaaring malaman, kaya hindi niya nais na gumawa ng anumang bagay na marangya na nakakaakit ng hindi kinakailangang pansin. Kung may nangyari at may nagsimulang magbigay pansin sa pamilya Rugan, magdudulot ito ng mga problema para sa kanila. Pagkaalis ni Craig, umiling si Tyrone. Halatang hindi siya masaya. Tay, tumatanda ka na, mahinahong sabi ni Tyrone. Masyado kang konserbatibo. Paano magiging isang makapangyarihang pamilya ang pamilya Rugan sa distrito ng Hilagang Kanluran? Paano tayo makikipagkompetensya sa mga makapangyarihang pamilya sa Hilaga? Determinado si Tyrone sa landas na dapat niyang tahakin. Mangangalap siya ng suporta sa ibang bansa, kaya kinailangan niyang makipagsapalaran sa paggamit ng mga bihirang mapagkukunan ng ligaw na minahan upang makipagkalakalan para sa kita. Ang lahat ng ito ay upang matiyak na ang pamilya Rugan ay may matatag na paninindigan sa Hilagang Kanlurang Distrito. Isa pa, gusto niyang matakot sa kanila ang mga pamilya sa Hilaga. Nais niyang madama ng kahit na napakakapangyarihang mga pamilya ang pananakot sa kanila. Kahit na mahaba ang daan tungo sa tagumpay, tiyak na magiging realidad kung magpapatuloy siya. Nagtiwala si Tyrone sa kanyang paghatol. Agad niyang tinawagan si Devin, ngunit hindi para utusan si Devin na itigil ang lahat ng aksyon laban sa Palmer Group. Sa halip, sinabi niya sa kanya na bilasan at pilitin silang ibigay ng mas maaga si Westmore. Hindi ba ang Palmer Group ay nauugnay sa pamilyang Saxon sa Hilaga? Ito ay isang pangalawang tier na pamilya lamang na tumanggi.
Hindi naramdaman ni Tyrone na kailangan niyang maabala. Kabanata 1022. Sa ikawalong sona ng pagmimina ng Westmore. Mayroong tumaas na presyon ng pagpapatakbo. Sa loob lang ng isang araw, naputol ng 80% ang kanilang sales pipeline. Pinalibutan sila at sinalakay, at walang ibang paraan. Dahil hindi pa nangyari ang ganoon, walang nakakaalam kung ano ang gagawin. O sa halip, wala na silang magagawa. Dumating ang mga empleyado mula sa departamento ng pagpapatakbo upang humingi ng tulong kay Henry. Ngunit wala rin siyang maibibigay. Gusto niyang hanapin si Ethan, ngunit pumunta na ito sa hardin dala ang basket. Nais ni Ethan na mamites ng sariwang prutas para sa kanyang mga biyenan at ibalik ito. Parang wala siyang pakialam. Kamakailan lamang ay sinimulan namin ang pagbuo ng 8th mining zone. Magiging walang kabuluhan ba ang lahat ngayon? Ang mga taong iyon ay malinaw na gustong year-okan ang mga manggagawa sa ilalim ng kanilang mga paa magpakailanman. Talagang lumampas sila. Ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang magmura ng galit. Nagsisimula pa lang silang makaranas ng mas magandang buhay at nagdadala ng pag-asa para sa hinaharap. Ngunit may isang taong hindi makayanan na makita silang maayos sa buhay at gusto lang silang sirain. No way. Lalabanan natin sila hanggang kamatayan. Ano kayang laban natin? Kung walang gustong makipagnegosyo sa atin, paano natin sila mapipilit? Paano si Mr. Hunt? May ideya ba siya? Anong gagawin natin ngayon? Nang makita ni Henry ang nag-aalalang mga manggagawa, nag-alala rin siya. Tumingin siya kay Ethan, pero sinabihan lang siya ni Ethan na maglagay ng ad. Ang isang linyang ad ay wala na, ngunit ano ang punto? Pero syempre, hindi siya naglakas loob na sabihin ito sa harap ng iba. Tumigil ka na sa pagkataranta. Sigaw ni Henry. I've consulted with Mr. Hunt, and he gave me a solution. Don't worry, it will work. Habang nagsasalita siya, nakaramdam siya ng kaunting guilty sa kanyang puso. Mareresolba ba ang problema sa isang one-line na ad lamang? Hindi ito mukhang espesyal sa lahat. Kaya ano ang punto? Ang ikawalong sona ng pagmimina ay sa wakas ay nasa landas na para sa pag-unlad, habang si Diane ay gumugugol ng 2 buong gabi sa pagsusulat ng isang plano sa pag-unlad upang mapabuti ang buhay ng lahat. Paano kaya ni Ethan na hayaang masayang ang kanyang pagsisikap? Hindi akalain ni Henry na gagawin ito ni Ethan. Siya ay balisa at puno ng pag-asa. Sinabi sa kanya ng omnipotence ni Ethan na hindi tatayo si Ethan at pinagmamasdan lang ang pagbagsak ng mga bagay. Ngunit, hindi ba siya makapagsimulang gumawa ng isang bagay ngayon? Henry, anong plano? Anong gagawin ni Mr. Hunt? Bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dyan? Mababaliw na sana kami. Tignan mo lahat ng termination contract sa desk ko. Kahit nasabik silang lahat na mabayaran tayo, malapit nang maubos ang bodega natin. Iniunat ni Henry ang kanyang kamay at ikinaway ito na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi niya, sinabi ko sa iyo na manatiling kalmado. Nagkunwari siyang misteryoso habang sinasabi, sa tingin mo ba madali nating naiintindihan ang mga taktika ni Mr. Hunt? Matalino siyang tao, at higit sa lahat, mabait na tao. Kailan pa siya nagsinungaling sa atin? Lahat ay tumango. Sa kanilang mga mata, si Ethan ay isa ng Diyos. Dahil sinabi ni Ethan na may solusyon, tiyak na aayusin niya ito. Kung gayon, hayaan mo akong sabihin sa ating mga kapatid na magpatuloy at magtrabaho hanggat kaya nila. Tama. Kung sinabi ni Mr. Hunt na walang problema, dapat tama siya. May iilan pang gustong i-terminate ang kontrata mo. Sasabihin ko sa kanila na magwala. Kahit na magbago ang isip nila sa hinaharap, hindi tayo makikipagtulungan sa kanila. Sasabihin ko sa kanila na pumirma sa kontrata ng pagwawakas at umalis na. Ngayong naging ganito na ang lahat, mas nabalisa si Henry. Ngunit hindi niya ito maipakita. Dapat siyang patuloy na magmukhang kalmado, matatag, at misteryoso. At least, hindi niya magawang maghinala si Ethan. Excuse me, ito ba ang operations department ng 8th mining zone? Biglang may kumatok sa pinto at pinasok ang ulo niya. Napangiti siya habang sinabing, ako ay mula sa Hilaga at gustong makipagtulungan sa iyo. Kabanata 1023.
Gusto mo bang makipagtulungan sa amin? Natigilan si Henry. Bago pa niya maisip kung ano ang nangyayari, may lumapit sa kanya sa pintuan at ganoon din ang tinanong. At sila ay mula rin sa Hilaga. Napakalayo ng kanilang narating para makatrabaho sila. Nang tignan niya ang lalaki, napagtanto niyang kinakapos siya ng hininga. Mukhang tumakbo na siya hanggang dito dahil natatakot siyang maubusan sila ng kota. Ano sa lupa? Anong nangyari? Napuna na ba ang kota? Nang manatiling nakatulala si Henry ng mahabang panahon, namutla ang mukha ng lalaki at agad na nabalisa. Siya ay nakasakay sa pinakamaagang paglipad, pagkatapos ay lumipat sa pamamagitan ng tren at kotse upang sumugod dito. Wala man lang oras para maupo at kumain sa pagitan. Ayaw niyang mawalan ng pagkakataon na makapartner sa Palmer Group dahil lang sa late siya. Oh! Sabi ni Henry nang tuluyan na niyang inayos ang sarili at sumigaw, ayan na. May kwarto. Pasok. Agad siyang lumapit para makipagkamay. Kahit sa sobrang tuwa ay gusto na niyang tumalon sa tuwa, nagpatuloy siya sa pagkilos na mahinahon. Hindi, on time ka pa. Pero kung mamaya. Ngumiti si Henry na walang sinasabi pa. Hindi niya sinabi sa kanila na kung sila ay huli, ang distribution partnerships ng 8th Mining Zone ay lahat ay wawakasan. Ngunit nang marinig ng lalaki ang mga salitang ito, halatang nakahinga siya ng maluwag. Hindi man lang siya nag-abalang humingi ng maiinom bago sinabing, then let's sign the contract fast. You can arrange the clauses. We won't mind anything. Natigilan si Henry. Maaari silang magtakda ng anumang sognay na gusto nila. Nakakabaliw yun. Kailan sila nagkaroon ng ganoong katayuan? Hindi nag-iisa si Henry dito. Ang ilang mga tao sa departamento ng pagpapatakbo ay pare-parehong natigilan. Para bang mali ang narinig nila at hindi makapaniwala sa kanilang pandinig. Mas mabilis. Dahil hindi umimik si Henry at ang iba pa ay sabik na sabik sila at hinailan nila si Henry papasok. Excuse me, ito ba ang ikawalong mining zone? Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Galing ako sa norte. Isa pang boses ang biglang nagmula sa pinto. Lumingon si Henry at ang operations department, at pati ang lalaking dumating kanina ay napalingon. Hindi ako makapaniwalang nauna ka dito. Bakit nandito ka rin? Sabay na nagsalita ang dalawang taga-norte. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-away tungkol sa mga kontrata. Nauna akong nakarating, kaya kailangan ko munang pumirma sa kontrata. You can raise the terms whatever you like. Pirmahan muna natin. Napakalakas ng kumpanya natin sa kalakalan, kaya mas karapat-dapat tayo sa partnership na ito. Mauuna na tayo. Natigilan si Henry. Nang makitang halos mag-away na ang dalawang bisita, mabilis na humakbang si Henry para pigilan sila. May kota pa tayo. Tama na yan para sa inyong dalawa. Pasok na kayo. Pwede tayong umupo para mag-chat, at pipirmahan natin ang sinumang nag-aalok ng pinakamagandang deal. Nabaliw siya sa tuwa. Mabilis na hiniling ni Henry sa mga kawani ng departamento ng pagpapatakbo na talakayin ang kanilang pakikipagtulungan sa mga taga-hilagang ito. Isa itong himala. Anong nangyari? Bakit biglang may mga taong kumakatok sa kanilang pintuan para magtrabaho kasama sila? Isa pa, silang dalawa ay mula sa Hilaga. Base sa tono nila, parang malakas ang suporta nila. Kahanga-hanga si Mr. Hunt. Talagang gumagana ang mga taktika niya. That's too unbelievable. Sila mismo ang lumapit sa amin. We had to do so much begging and suffer all that humiliation before. Mr. Hunt is amazing. Amazing. Habang nakikinig si Henry sa tuwang-tuwang sumisigaw ang staff, nagsimula siyang mag-ungol sa kanyang puso. Ang ADBA ay talagang gumagawa ng mga resulta. Ngunit alam niya na naglalaman lamang ito ng isang simpleng kahilingan. Walang espesyal dito, maliban na sila ay isang subsidiary ng Palmer Group at nangangailangan ng bagong distributor. Pagkatapos ay nagsimula silang kumatok sa iyong pinto. Yan ba ang salitang Palmer Group? Dahil ba talaga sa dalawang salitang ito? Excuse me. Tulalo pa rin si Henry nang may kumatok pa sa pinto. May kota pa tayo. May kota pa tayo. Gusto mo magtrabaho sa amin di ba? Pasok ka.
Sa pagkakataong ito, nakita ni Henry ang sagot ng hindi na hinintay na mag-usap sila at simpleng nagtanong, taga-norte ka ba? Kabanata 10:24. Oo. Pasok ka na para mapag-usapan natin ang mga detalye. Nagsimula ang umaga ni Henry sa pagkabalisa at takot, pagkatapos ay napalitan ng saya at pananabik, ngunit ngayon siya ay manhid. Isang kabuuan ng 26 na hilagang kumpanya ang interesadong magtrabaho sa ikawalong sona ng pagmimina. Kahit noong kasagsagan nila, 5 distributor lang ang mayroon sila. Dahil ang ikawalong mining zone ay hindi nangangailangan ng maraming dealers, ipinadala sila ni Henry sa ibang mga mining zone. Kailangan niyang patuloy na kumbansihin ang mga ito na ang lahat ng mga minahan ay pagmamay-ari ng Palmer Group bago sila umalis. Naninigas ang buo niyang katawan at maging ang mukha niya. Pati anit niya ay manhid na. Sobra na yan. Nang tanungin ni Henry, dahil daw sa ad. Agad silang sumugod at nagpakita ng sinseridad dahil nakita nila ang mga salitang Palmer Group sa advertisement. Marami sa kanila ay nagmula sa makapangyarihang hilagang mga pamilya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng isang makapangyarihang pamilya sa Hilaga. Ngunit mula sa tunog nito, sila ay may impluwensya. Nabura nito ang lahat ng kanyang pag-aalala. Ang departamento ng pagpapatakbo ay abala sa aktibidad habang ang mga tao ay nakikipaglaban para sa karapatang maging kanilang distributor paminsan-minsan. Nag-aaway pa nga sila minsan. Nagmamadaling tinawagan ni Henry si Ethan. Umakyat si Ethan sa puno na may hawak na prutas nang tumawag siya. Pinunasan niya ang prutas sa kanyang damit at kumagit bago tumingin sa ibaba para magtanong, gumamit ka ba ng insecticide? No, we didn't. Don't worry, Mr. Hunt. Tumango si Ethan saka nagpatuloy sa pagkain ng mahinahon. Kung hindi, nakakatuwa kung namatay ang God of War dahil sa food poisoning. Nais niyang personal na mamitis ng prutas at piliin ang mga may pinakamagandang texture na may uuwi. Nang tumunog ang cellphone niya ay kinuha ito ni Ethan gamit ang isang kamay. Mr. Hunt. Naligtas na tayo. Magiging maayos ang ating mining zone. Maraming tao ang dumating na humihiling na makipag-partner sa atin ngayon. Lahat sila ay lumalaban upang maging mga distributor natin. Ang iyong advertising ay napakatalino. Sabi ni Henry sa nanginginig na boses. Sobrang lakas ng vibration kaya kinailangan ni Ethan na tanggalin ng kaunti ang cellphone sa tenga niya. Paano ka nasasabik sa isang maliit na bagay? Walang pakialam na sabi ni Ethan. Pinipigilan mo akong mamitis ng prutas. Busy ako. Wala siya sa mood na pakialaman ang maliit na bagay na ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay piliin ang prutas na may pinakamahusay na lasa. Samantala, bahay ni Ruben, pag-aaral ni Craig. Anong sinabi mo? Tanong ni Craig na may madilim na ekspresyon sa mukha habang nakakunot ang noo. Ganoon ba kitikot ang Palmer Group? Mahigit 10 makapangyarihang pamilya ang nalipol dahil sa kanila, kasama na ang pamilya Biggs. Hindi ba napakakapangyarihang pamilya ang pamilyang Biggs? Ramdam ni Craig na nanunuyo ang kanyang lalamunan at namamaos ang kanyang boses. Nanginginig pa rin ang kamay niya sa phone. Tama, Ruben. Hindi mo alam kung gaano kitikot ang mga makapangyarihang pamilya sa Hilaga sa tuwing pinalaki si Ethan at ang Palmer Group noon. Pero hindi namin ito ikinalat dahil wala ni isa sa amin ang nangahas. Huwag kang magkukwento sa lahat ito, okay? Natulala si Craig at hindi umimik. Ay oo nga pala, bakit mo ito tinatanong? Paalalahanan kita na huwag mong guluhin si Ethan. Kung sino man ang gumawa nito ay tiyak na mamamatay. Wala nang narinig si Craig sa telepono. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Parang blanko ang isip niya. Maging ang napakakapangyarihang mga pamilya ay nilipol ni Ethan. Kahit na ang pamilya Ruben ay maimpluwensyahan, sila ay katumbas ng isang pangalawang rate na pamilya. Ni hindi nila maihahambing sa mga first rate na pamilya, lalo na sa napakalakas na pamilya. Kung si Tyrone ay pinilit, nagbabanta, o kahit na gumawa ng paglipat sa Palmer Group, ang pamilya Rugan ay hindi makakayanan ang mga kahihinatnan. Buti na lang, pinaalalahanan ko si Tyrone na huwag ay provoke ang Palmer Group. Tinapik-tapik ni Craig ang dibdib habang hinihingal.
Pakiramdam niya ay parang nakaligtas lang sila sa isang malaking sakuna. Kabanata 1025. Palaging nararamdaman ni Craig na ang Palmer Group ay hindi kasing simple ng tila. Kilala sila bilang ipinagbabawal na teritoryo ng Greencliff at may kakayahang gumawa ng ganoong kaguluhan. Paano sila magiging isang ordinaryong kumpanya? Huminga ng malalim si Craig, buti na lang at hindi natin sila na-provoke. Kung hindi siya nag-check sa kaibigan niya, hindi niya malalaman. Hindi niya maisip ang ideya na ang Palmer Group ang nag-udyok ng gayong bagyo sa Hilaga sa pamamagitan ng pagpuksa sa 12 ng makapangyarihang mga pamilya. Hindi pa siya nakakita ng gayong kakila-kilabot na kapangyarihan. Higit pa rito, kinasasangkutan nito ang napakalakas na pamilya ng Biggs. Ang pamilyang Biggs ang pinakamalakas sa apat na napakalakas na pamilya. Paano sila kakatayin magdamag? Ang grupong Palmer ay napakasama kaya namutla ang mga taga-Hilaga sa pagbanggit sa kanila at hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang kanilang mga krimen laban sa kanila. No wonder hindi pa nila narinig ang isang nakakatakot na kumpanya tulad ng Palmer Group. Habang iniisip ito ni Craig, lalo siyang natakot. Medyo hindi siya komportable sa kanyang puso. Nasaan si Tyrone? Tumangala siya at sinigawan ang mayordoma habang nakatayo sa pintuan, nasaan siya? Sir, siyang master daw ay pumunta sa Westmore, magalang na sagot ng mayordomo. Nang marinig ni Craig ang dalawang salitang Westmore, halos tumigil siya sa paghinga. Mabilis na bumalot sa kanyang puso ang isang masamang pakiramdam. Bakit siya pumunta sa Westmore? Halos mapasigaw si Craig. I don't know the reason, but judging from his expression, it must be something good. He looks very happy. Lalong nag-alala si Craig sa mga salitang ito. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok. Kilalang kilala niya ang kanyang anak. Malamang hindi pinansin ni Tyrone ang mga sinabi niya. Pumunta ba siya sa Westmore para manggulo sa Palmer Group? Baliw ba siya? Yung anak sa labas. Nagmura si Craig kaya kinilig ang butler. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli siyang magalit. Kunin mo na yung kotse. Pupunta na tayo sa Westmore. Lalong naging balisa si Craig. Maaari lamang siyang umasa na ang kanyang pinakamalaking takot ay hindi nagkatotoo. Saktong papasok na siya sa sasakyan ay tumunog ang cellphone niya. Dahil isa itong kaibigan mula sa Hilaga na tumatawag, agad na kinuha ni Craig, ano bang problema? May hindi ka pa ba nasasabi sa akin? Ano ang sitwasyon sa Hilagang Kanlurang Distrito? Matapos nilang magtanong ang dalawa, halos tumigil ang puso ni Craig. Anong sitwasyon ang sinasabi mo? Ang Palmer Group ay talagang namumuhunan sa Hilagang Kanlurang Distrito. Ang Red Star Mining ay nabibilang sa Palmer Group. Ang lahat ng makapangyarihang pamilya sa Hilagang bahagi ay nababaliw. Lahat ay umaabot para sa pakikipagsosyo at nakikipaglaban upang mapalapit sa Palmer Group sa lahat ng mga gastos. Namutla ang mukha ni Craig habang lalong nag-aalala. Pakiramdam niya ay nanunuyo ang kanyang lalamunan na hindi siya makapagsalita. Maging ang mga kinatawan ng tatlong lubhang makapangyarihan ay umalis na. Wala pang nakakita ng ganoong bagay. Isa itong pagkakataon para sa pamilya Rugan. Namutla na ngayon ang mukha ni Craig. Narinig ko na may sinusubukang palibutan ang Palmer Group at salakayin sila sa pag-asang mapipilitin silang palabasin sa Hilagang Kanlurang Distrito. Halos gusto kong matawa nang marinig ko iyon. Paanong ang isang tao ay napakawalang ingat? Craig, hindi ka ba natutuwa na tinanong mo ako kanina? Nanginginig na ang mga kamay ni Craig habang hawak ang phone. Ang tatlong pamilya ba ay napakakapangyarihan sa Hilagang Kanlurang Distrito? Dumating ba sila upang maghanap ng pakikipagtulungan sa Palmer Group? 12 ng makapangyarihang pamilya ang nababaliw na makipagsosyo sa Palmer Group. Craig! Craig! Isang boses ang dumating sa telepono, ngunit walang malinaw na narinig si Craig. May tugtog sa kanyang tenga at tanging ang pintig ng kanyang puso ang naririnig niya. Kabanata 1026. Dalhin mo ako sa Westmore dali. Bilis! Bilis! Sigaw ni Craig na ikinatakot ng driver. Hindi niya alam kung bakit biglang nagpanik si Craig. Sana nasa oras pa ako. Sana nasa oras pa. Bulong ni Craig habang iniisip ang lahat ng posibleng senaryo at kung ano ang dapat niyang gawin para harapin ang mga ito.
Ano ang dapat niyang gawin? Ang Palmer Group, hindi ma-provoke. Maging ang pamilya Biggs ay namatay sa kanilang mga kamay. Ang pamilya Rugen ay basura kumpara sa mga napakakapangyarihang pamilyang iyon. Patuloy na tinutulak ni Craig ang driver na parang baliw. Kasabay nito, kanluran. Ibinaba ni Tyrone ang bintana ng kotse habang nakaupo sa kanyang Bentley at pinapanood ang mga taong naglalakad sa kalye. It's much worse than Cliffdale and very underdeveloped, mahinahon niyang sabi. Ngunit ang mga mapagkukunan ng pagmimina dito ay hindi mukhang masama, kaya si Gus ay dapat na napakahusay sa pag-unlad. Kapag nakuha na nila ang 8th mining zone, isasara na ang mga ilegal na minahan. Ang pamilya Rugen noon ay nakapag-ani ng malaking kita sa pamamagitan ng pagmimina nito ng pribado. Para naman sa ibang mining zones, hindi niya inisip na ibahagi ito sa iba dahil hindi naman siya ganoon ka-interesado. Ano ang sitwasyon ngayon? Napatingin si Tyrone kay Devin habang nakatalikod. Ang buong channel ng pamamahagi ng Palmer Group ay pinutol na, sabi ni Devin na may pagnanasa. Mr. Rugen, pinapili namin sila sa pagitan ng isang malaking palengke at isang Palmer Group at hindi kailangan ng henyo upang makagawa ng tamang pagpili. Ang Palmer Group ay nakatakdang umalis mula sa Hilagang Kanlurang Distrito. Malamig siyang ngumiti, hinihintay ko lang na mamatla ang mukha ni Ethan. Tumawa si Tyrone at sinabing, "You are too vengeful." He sounded as if he's chiding, sa pagpapatakbo ng isang malaking negosyo, kailangan mong maging malawak ang pag-iisip. Kailangan mong magkaroon ng mas malawak na pananaw, maintindihan. Tama si Mr. Rugen. I will reflect on my mistakes, ani Devin. Dahil baguhan ang Palmer Group, hindi nila naintindihan kung paano pinapatakbo ang mga operasyon ng pagmimina. Hindi sila masisisi sa pagkakamaling ito. Pero lahat ay kailangang magbayad para sa kanilang mga pagnanasa ng bata. Ang pagpasok lamang sa industriya ng walang ingat ay isang pagkakamali. Ethan naisip siguro na easy money ang trade na ito at kung sino man ang makapasok ay kumikita. Ho, he's so immature. Baka sa mukha ni Tyrone ang pagkadismaya. Ang bawat kalakalan ay nahaharap sa sarili nitong mga paghihirap. Kung hindi siya nagtrabaho kahit isang araw sa negosyo, paano siya makakaasa na tumayo sa sarili niyang mga paa? Sa tingin ba ni Ethan ay Diyos siya? Niloloko mo ako. Tama ka, Mr. Rugen. Ngayon ang araw na binayaran ng Palmer Group ang presyo. Natatawang sabi ni Devin. Mabuti na lang at handa kang bigyan sila ng pagkakataong umatras. Kung hindi, mamamatay ang buong kumpanya dahil sa pag-asa kay Westmore. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Agad na nagmaneho si Bentley sa harap ng pintuan ng ikawalong sona ng pagmimina. Pinindot ng driver ang busina at sinenyasan ng security guard na buksan ang gate para makapasok siya. Pero tiningnan lang ng security guard ang number plate ng sasakyan at tila hindi napansin ang logo ng mamahaling sasakyan. Sa sandaling napagtanto niya na ang kotse ay may numero ng lisensya ni Cliffdale, nagsimula siyang sumigaw. Pumila ka. Pumila na. Pwede munang pumasok ang mga sasakyan mula sa Hilaga. Ang mga taga Starling City ay maaaring maghintay sa pintuan. Ang mga taga-baybaying lungsod ay dapat pumunta sa gilid. Tungkol naman sa mga lokal na Hilagang Kanluran. Bakit ka nandito? Meron. Walang parking space para sa iyo dito. Tumanggi ang security na buksan ang gate. Tiningnan niya si Tyrone at ang iba pa ng masama habang pinapagalitan ang mga ito. Nagulat si Devin at Tyrone. Ano ang nangyayari? Kabanata 10:27. Hindi ba nila tayo pinapasok? Naging madilim ang ekspresyon ni Devin. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng security. Ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang lahat ng iba pang mga kotseng ito ay maaaring maghintay ng kanilang turn. Pero wala man lang silang karapatang pumasok. Baliw siguro si Ethan. Hindi niya maiwasang magmura. Master Rugen, ibaba mo ako at tingnan. Hindi nasisiyahang tumango si Tyrone. Ang layunin niya sa pagdating ngayon ay upang bigyan ng pagkakataon si Ethan, dahil kung hindi, ang Palmer Group ay haharap sa mga problema kahit na gusto nilang umatras. Kung walang handang kunin ang kanilang minahan, ang Palmer Group ay makakaligtas lamang sa kawalan ng pag-asa.
Ang mga gasto sa pagpapatakbo lamang ang magdadala sa kanya pababa. Sa panahong iyon, masyadong manipis ang Palmer Group para mabayaran pa ang sweldo ng kanilang mga manggagawa. Kahit na mayroon silang pera upang masunog, ito ay magiging masakit na gawin ito. Gusto niyang bigyan siya ng pagkakataon, ngunit hindi niya ito pinahalagahan. Mayabang na nakaupo si Tyrone sa sasakyan habang ini-rollback ang bintana ng sasakyan. Pagkababa ni Devin sa sasakyan ay dumiretso siya sa entrance na mayabang na mukha. Papasukin mo na kami. Kung hindi, kapag sinisisi ka ng amo mo, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan, casual na sabi ni Devin sa security guard sabay sulyap at hindi na pinansin pagkatapos noon. Ngunit pinalawak ng security guard ang kanyang abot tanaw matapos makita ang napakaraming malalaking putok ng baril patungo sa pasukan ng minahan. Bawat isa sa kanila ay magalang na pumila, inalok siya ng sigarilyo at tinawag pa siyang kuya. How dare this person here threatened him? Walang nagpapasok sayo. Masungit na sabi ng security guard. Kailangan mong maghintay sa pinto. Ang mga nakatataas ay nagbigay ng malinaw na tagubilin para sa mga sasakyan mula sa hilaga na unang pumasok habang ang mga mula sa Starling City ay kailangang maghintay sa gilid. Mabait siya na hindi pinaalis ang lokal na sasakyang ito. At ang lokal na taong ito ay nagbabanta sa kanya ngayon. Akala ba niya ay walang tao ang security guard? Hindi ba tiningnan ng lalaking ito kung sino ang unang nagtatrabaho sa security guard na ito? Nang marinig ang sinabi ng security guard, lumingon si Devin at nagtanong, anong sinabi mo? Sabi ko maghintay ka sa labas ng pinto. Malamang na hindi pa naipagtanggol ng security guard na ito ang kanyang sarili ng ganito. He went straight to the point, kung ayaw mong pumasok, umalis ka na lang. There's nothing keeping you here. Ginoo nagbigay ng mga tagubilin si Hunt na hindi dapat pilitin ang mga empleyado ng Palmer Group. Kung gagawin nila ang kanilang trabaho at walang ginagawang masama, ipagtatanggol sila ng Palmer Group ng lubos. Sabihin mo ulit yan. Nakakainis si Devin. How dare a security guard talk to him like this? Pero bago pa makalusot si Devin, maraming security guard ang nagsilabasan. Nang may makita silang nagkakagulo, hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa at lumabas na lang ng security post na may dalang mga security forks at electric baton. Sa sobrang takot nila ay napaatras ng ilang hakbang si Devin. Hindi inaasahan ni Devin na ganoon kalakas ang loob ng security guard na ito. At hindi rin niya inaasahan na maban sa labas ng gate. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Nasa balakang ang mga kamay ng security guard habang itinuturo ang dalawang salitang Palmer Group sa nameplate ng 8th Mining Zone. Ito ang Palmer Group at ang mining zone ni Mr. Hunt. Hindi lugar para paglaruan mo. Si Devin ay hindi pa napag-alitan ng ganitong security guard. Namula agad ang mukha niya. Gusto na niyang masagasan at sampelan ang security guard. Pero mahigit 100 security guards ang nakatayo doon kaya sigurado siyang kapag umatake siya ay siya ang mahuhuli. Dapat galit si Ethan. Baliw yata ang grupo ni Palmer. Mr. Ruben. Naglakad si Devin sa bintana ng kotse, at ibinaba iyon ni Tyrone. Hindi tayo papasukin ng bastos na to. Masyado siyang mayabang. Ang Palmer Group ay nasa bingit ng kamatayan, ngunit patuloy silang nagpapanggap na maayos. Mukhang ayaw nilang tanggapin ang iyong alok. May panunokso pa rin ang boses ni Devin. Sok! Ano bang silbi ng magalit ka sa taong hindi naman nakakaalam? Sinulyapan ni Tyrone ang security guard na may pagkadismaya. Hindi niya binigyang pansin ang gayong mababang antas ng mga manggagawa. Ano ang malalaman nila? Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumabas. Kabanata 10:28. Dahil bawal tayong pumasok, papasok na tayo. Huwag kang mag-alala. Maya-maya, magmamakaawa ka sa amin na ipasok ang sasakyan natin, mahinahong sabi ni Tyrone. Siya ay kumilos na parang lahat ay nasa loob ng kanyang kontrol. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa entrance para ibigay ang mga detalye na hiniling ng security guard. Sa oras na iyon, halos maisip niya si Ethan na lumuhad at nagmamakaawa. Matapos ipasok ni Tyrone si Devin, tumingin siya sa mining zone at umiling nang makita niyang nagsisipagtrabaho pa rin ang mga manggagawa. Amateur. Complete amateur. Umiling-iling pa si Tyrone, wala silang anumang paraan ng pamamahagi.
Paano nila itutuloy ang pagmimina? Sa tingin ko, dapat ay puno na ang kanilang bodega, di ba? Puno na sila. Matagal ko nang sinuri. 1 week's worth of ore lang ang maiimbak nila. Napakababa ng inventory turnover nila, agad na sabi ni Devon. Hinulaan nila na si Ethan ay magsisimulang humarap sa mga paghihirap ngayon at wala ng paraan. Iyon ang dahilan kung bakit maaari silang dumating ng may ganitong karangyan. Tila gusto nilang bigyan ng pagkakataon si Ethan, ngunit sa katunayan ay nais nilang sakupin muna ang ika-8 mining zone. Sigurado si Tyrone na sa sandaling mag-alok siya na bilhin ang 8th mining zone, hihilingin sa kanya ni Ethan na bilhin ito. Mayroong hindi mabilang na mga cart sa pagmimina sa mga riles, bawat isa ay puno ng mineral. Napaka-ordinaryo ni Ethan, pagmamalaki ni Devon. Master Rugen, marahil ay sabik na sabik siya ngayon. Dumiretso ang dalawa sa opisina. Habang papunta sila doon, nakita nila ang maraming tao na may dalang malita pabalik-balik sa mga corridors. Mukhang malayo ang nilakbay nila para makarating dito. Tingnan mo yan, Mr. Rugen. Ito siguro ang mga taong gustong sirain ang kanilang mga kontrata kay Ethan. Tingnan mo kung gaano sila kabalisa. Hindi na sila makapaghintay na masira ang relasyon nila ni Ethan. Kahit sinong nagtatrabaho kay Ethan ay magiging laban sa lahat ng iba pa. Mga kumpanya. Hindi sila mabubuhay kung kasama lang si Ethan. Umiling si Devon at umaktong nakikiramay, mali si Ethan na patuloy na magyabang kung isa lang siyang outsider. Nang maglakad ang dalawa sa harap ng gusali ng opisina, nakalok ang pinto ng opisina. Paumanhin, mga Ginoo, ngunit oras na para umalis kaagad. Mangyaring bumalik bukas ng umaga. May hamarang kina Tyrone at Devon sa pinto. Oho, mukhang kailangan kong pumunta sa lalong madaling panahon kung kailangan kong sirain ang kontrata, panunuyan ni Tyrone. Hindi na siya mapakali na magsabi pa, sabihin mo kay Ethan na nandito si Tyrone mula sa pamilya Rugen. Kung gusto niyang iwan ang Westmore ng may kaunting dignidad, sabihin mo sa kanya na lumabas at makita ako. Anong sinabi mo? Sabi ng mga nasa pinto habang nakakunot ang noo. Hindi siya natuwa na nakausap ni Tyrone si Ethan nang walang bati. Paano mo random na tatawagan si Mr. Hunt ng ganyan? Hindi mo ba kami narinig? Paalisin mo si Ethan. Sigaw ni Devon. O huwag mong sisihin si Mr. Rugen sa hindi pagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Paano ang isang baguhan ay maglakas loob na pumunta dito at makialam? Wala ka talagang kamalayan sa sarili. Kung gusto mong umalis sa isang piraso, pagkatapos ay lumabas ka agad upang personal na batiin si Mr. Rugen, o iba pa. O ano pa? Tanong ng malamig na boses sa pintuan. Lumingon si Tyrone at pinaikit ang mga mata. Ethan. Napatingin si Devon kay Ethan na bitbit ang prutas sa magkabilang kamay at agad na sumigaw, hindi mo akalain na darating ang iyong pagbagsak, hindi ba? Dahil kinailangan pang lumabas ni Ethan at bumili ng mga prutas, tiyak na nawalan siya ng maraming suporta. At tiyak na malapit na niyang maabot ang kanyang wakas. Anong pagkahulog? Napatingin si Ethan sa dalawa na para bang may tinitingnan siyang mga tanga. Tapos sabi niya, dahil outsider ako dito, dapat ikaw ang pro. Matapos maglakad patungo sa kanila, saglit na huminto ang mga mata niya kay Devon bago biglang nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya. Di ba sabi ko sa'yo huwag mong papasukin ang mga ligaw na pusa at aso sa mining zone? Sino ang mga bantay na naka-duty ngayong gabi? Kabanata 1029. Nang marinig iyon ay labis na nagalit si Devon. Tandang-tanda niya na noong huling beses siyang insultuhan ni Ethan, diretso niyang nabali ang daliri niya. Ngayon, nandito siya para panoorin si Ethan na lumuhad at humingi ng awa. Pero hindi niya inaasahan na tatawagan siyang aso ni Ethan. Ethan! How dare you be so yabang? Sigaw ni Devon. Nakaharap ka sa napipintong kalamidad dito, kaya iminumungkahi kung maging matalino ka tungkol dito. Hindi na niya kinaya. Paano napunta ang isang baguhan sa kanilang distrito sa Hilagang Kanluran upang ipagmalaki at labagin ang kanilang mga patakaran? Makukuha niya ito sa kanila. Kahit na gustong sabihin pa ni Devon, hindi na nagpigil pa si Ethan.
Itinaas niya ang kanyang kamay para sampilan si Devin at pinagulong-gulong siya sa sahig at napahawak sa mukha at sumisigaw. Ikaw! Napasinghap si Devin habang umaagos ang dugo sa gilid ng bibig niya. Halos lamunin na ng tuluyan si Ethan ng mamamatay tao na tingin sa kanyang mga mata. 12-12 ng mga opisyal ng seguridad ang tumakbo sa paligid. Nang marinig nila kung gaano kalungkot si Ethan, halos umiyak ang pinuno ng security guard. Master Pangangaso. Sinulyapan niya si Devin habang nakahiga siya sa lupa at nagmamadaling sumigaw, ang lalaking ito. Walang bonus ngayong buwan, putol ni Ethan, kung mangyari ulit ito, wala na ring trabaho para sa iyo. Naiintindihan, Mr. Hunt. Parang umiiyak ang security guard. Buti na lang at hindi siya pinaalis ni Ethan on the spot. Ang mga trabahong ito sa seguridad ay hindi madaling makuha. Kahit na may nakipagpalit dito ng white-collar job, hindi niya ito gustong isuko. Bitawan mo ang asong ito. Hindi pinapadali ng mga security guard si Devin. Hinawakan siya ng mga ito sa sahig at diretsyong itinapon palabas. The entire time, hindi siya tumigil na tumingin kay Tyrone. You should think twice kung sino yung lalaking nataman mo dito, Ethan. Masyado ka nang lumayo. Tumingin si Tyrone kay Ethan at mahinahong sinabi, I wanted to give you a chance. But from the looks of it now, you don't appreciate it at all. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Malamig na sabi ni Ethan, sino ka? Kung masakit ang ulo mo, pumunta ka na lang sa ospital para tingnan. Huwag kang pumunta dito para manggulo. Ikaw. Medyo naiinis si Tyrone. Bobo ba si Ethan? Hindi ba niya alam kung anong sitwasyon niya ngayon? Tigilan mo ako sa pagpilit. Sigaw ni Tyrone, kung masisira ko ang mga channel ng pamamahagi ng Palmer Group, maaari kong pigilan ka sa pag-alis sa Westmore at tiyaking mamamatay ka rito. Baka may sakit ka, sabi ni Ethan. Sa tingin mo ba sinisira mo ang mga channel ng pamamahagi ko? Gusto ko nang linisin ang mga walang kwentang channel na iyon. Paano magiging distributor ng Palmer Group ang isang grupo ng mga tanga? Ikaw. Galit na galit si Tyrone kaya hindi siya nakaimik. Pakiramdam niya ay tulala si Ethan na walang alam sa pangangalakal. Wala akong oras sa kalokohan mo. Nawala ang galit ni Tyrone at dumiretso sa punto sa halip, walang kwenta ang patuloy na pagiging mayabang, hindi mo kayang ipagtanggol ang 8th mining zone. I suggest you obediently hand it over to me. If you do, I can let Palmer Group lumabas ng may dignidad. Ituloy mo, mahinahong sabi ni Ethan habang sinusulyapan si Tyrone. Ayoko ng marami. Gusto ko lang yung 8th mining zone. Wala akong pakialam kung paano mo haharapin ang ibang mga zone. Pero kung ipaubaya mo ito sa akin, I can promise Palmer Group a graceful exit from the Northwest District. O kung hindi, malamig na tumikim si Tyrone habang ang nagbabantang kislap ay sumilay sa kanyang mga mata, ang Palmer Group ay makukulong ng mga interes nito sa pagmimina hanggang sa ang iyong pangangati ay tuyong-tuyo na ang Palmer Group ay kailangang tupi. Dahil may kapangyarihan ang pamilya Ruben, hindi siya nagbibiro. Tanong lang kung interesado si Tyrone na gumawa ng hakbang. Kung alam lang ni Ethan, iisipin ni Tyrone na bigyan siya ng pagkakataon at hayaan ang Palmer Group na lumabas ng Westmore nang hindi nasaktan. Tapos ang mawawala lang sa kanila ay ang Westmore Mining Company. Iyon ay isang mas mahusay na deal kaysa sa pagdrag sa Palmer Group sa ilalim ng tubig dahil sa stake nito sa Westmore. Naniniwala ako na ikaw ay isang matalinong tao na alam kung ano ang gagawin, sabi ni Tyrone. Pakiusap huwag kang magkamali. Kabanata 1030. Gusto mong kaladkarin ang Palmer Group sa ilalim ng tubig. Napatingin si Ethan kay Tyrone at biglang tumawa, bigla kong anabangan. Bakit hindi mo ituloy at gawin ang lahat ng iyong makakaya upang salakayin ang Palmer Group? Kapag ginawa mo, siguraduhing i-drag ang Palmer Group ng tuluyan pababa. Pinakunot ni Ethan si Tyrone ng kanyang mga kilay. Lalo niyang naramdaman na baliw si Ethan. Paano siya magkukusa para imbitahan si Tyrone para mabangkarote ang Palmer Group? Ibibigay ba niya ang Palmer Group para sa maliit na kumpanya ng pagmimina? Ngunit kung hindi mo maaaring gawing bangkarota ang Palmer Group, kung gayon ako. Biglang naging kilabot ang tono ni Ethan, siguradong sisirain ko ang pamilya Rugan.
Sa kabila ng ngiti sa kanyang mukha, may kakaibang pamatay na tono sa kanyang tono. Biglang naramdaman ni Tyrone na bumaba ng ilang degrees ang temperatura ng hangin sa paligid at hindi niya maiwasang manginig. Masyado kang mayabang. Hindi niya akalain na pagkatapos mag-alok kay Eth ng napakaraming pagkakataon, hindi niya ito pahalagahan. At ngayon ay pinupukaw pa niya at pinagbabantaan siya. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Sigaw ni Tyrone. Ethan, ito ang pinili mo. Huwag kang lumuhad at magmakaawa sa akin pagdating ng panahon. Sa galit, naglabas siya ng ilang masasakit na salita bago tumalikod para umalis. Sa sandaling sinimulan niyang mabangkarote ang Palmer Group sa pamamagitan ng pagdrag pababa sa kanilang mga interes sa pagmimina sa Westmore, kailangan nilang patuloy na hilingin sa punong tanggapan na mag-pump ng mga pondo sa mga minahan. Gusto niyang makita kung ganoon katigas ang ulo ni Ethan kung hindi niya ito kayang ibenta. Hindi na nagabalang pigilan si Ethan na umalis si Tyrone. Nakatingin lang siya kay Tyrone na parang tulala. Yung 8th mining zone. Parang maraming sikreto itong mining zone, mahinang sabi ni Ethan. Patuloy na bumalatay ang galit sa mukha ni Tyrone habang naglalakad patungo sa pinto. Oras na para gumawa siya ng paraan. Hindi na siya makikipaglaro kay Ethan. Sa una, nadama niya na pinakamatalinong makuha ang ikawalong sona ng pagmimina ng hindi naglalagay ng labis na pagtutol. Ngunit hindi pinahalagahan ni Ethan ang kanyang kabaitan, kaya hindi siya masisisi ni Ethan sa pagiging masama niya ngayon. Nang makarating siya sa entrance at papasok na sana sa sarili niyang sasakyan, nakita niya sa di kalayuan ang sasakyan ni Craig. Ano ang nangyayari? Natigilan si Tyrone. Bakit nandito si Dad? Pumunta siya sa likuran ni Craig upang ibagsak ang Palmer Group dahil ang isang tulad ng konserbatibong Craig ay hindi sumang-ayon sa kanya. Ngunit ngayong personal na narito si Craig, hindi na naramdaman ni Tyrone ang pangangailangang itago ito sa kanya. Pagkatapos niyang makita si Ethan, lalo siyang naniwala na si Ethan ay isang baguhan. Siya ay walang kaalam-alam tungkol sa kung paano gumagana ang kalakalan ng pagmimina. Dahil patuloy siyang ginagalit ni Ethan, kailangan niyang bayaran ang presyo. Lumapit si Tyrone sa kotse ni Craig para tulungang buksan ang pinto. Ama! Bago niya natapos ang isang salita, sinampal ni Craig si Tyrone sa mukha. Idiot ka! Pulang-pula ang mukha ni Craig. Paulit-ulit niyang hinihimok ang driver na pabilisin ang takbo, sa takot na huli na ang lahat. Anong ginagawa mo dito? You will be the death of me. Are you trying to destroy the Rugen family? Natigilan si Tyrone. Matagal niyang hinawakan ang mukha niya at hindi niya kinalma ang sarili. Bakit siya sinaktan ni Craig? Dad! Anong pinagsasabi mo? Nag-aalalang sabi ni Tyrone, paano ko nasaktan ang pamilya Rugen? Sinubukan kong palawakin ang pamilya Rugen at tulungan ito para... Sa kalagitnaan ng sentence niya, sinampal ulit siya ni Craig. This time, tumulo ang dugo sa gilid ng bibig ni Tyrone. How dare you talk back? Sa sobrang galit ni Craig ay napailing siya. Sa pagpunta dito, natuklasan niya na si Tyrone ay nakipag-isa sa 12 ng mga nakapaligid na kumpanya upang bigyan ng nakakabaliw na presyon sa Palmer Group. At ginawa niya ang lahat ng ito para sa kapakanan ng pagkuha ng ikawalong sona ng pagmimina. Ang Palmer Group at Ethan ba ang uri ng mga tao na maaaring masaktan ng pamilya Rugen? Ang lahat ng makapangyarihang pamilya sa hilagang iyon ay namatay sa mga kamay ni Ethan. Maling tao ang nasaktan ni Tyrone. Kabanata 1031. Nagulat si Tyrone. Hindi niya alam kung bakit baliw si Craig sa kanya. All this time, hindi nagtaas ng daliri ang kanyang ama para hampasin siya. Hindi ba't madalas niya itong purihin sa pagiging pride ng pamilya Rugen? Sinabi pa niya na mararating ng pamilya Rugen ang rurok ng tagumpay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ama! Nasaktan mo ang maling tao. Galit na sigaw ni Craig. Hindi mo ba naiintindihan? Napalunok si Tyrone. Habang lumilingon siya sa 8th mining zone, kumikinang ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Insiders ba ang tinutukoy ni Craig? Pangaso ni Ethan. Galit na sigaw ni Craig, kilala mo ba kung sino siya? May sumabog sa isip ni Tyrone. Si Ethan ba talaga yon?
Naalala niya ang pag-aalipusta sa mukha ni Ethan. Sinabi pa ni Ethan na inaasahan niyang makita siyang lumabas para sirain ang Palmer Group. Nagsimulang mamatla ang ekspresyon ni Tyrone. Dad, anong ibig mong sabihin? Sila ba si Ethan? At ang Palmer Group na? Sisirain mo ang pamilya Rugan. Galit na galit si Craig. Bastos ka ba sa kanya? Sabihin mo. Nabaliw talaga siya. Habang mas marami siyang nalaman tungkol kay Ethan habang papunta siya rito, mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Napakalakas ni Ethan na kaya niyang magdulot ng malaking bagyo sa hilaga at sirain ang 12-dosenang makapangyarihang pamilya. Paano kaya na-provoke ni Tyrone ang isang lalaking ganito? I don't know, nagmamadaling sabi ni Tyrone. Gusto ko lang tumulong sa pamilya Rugen para makakuha ng ligaw na pamasahe. Ganun ba talaga kalakas si Ethan? Nagsimula na siyang magpanik pero hindi pa rin siya makapaniwala. Pero nang makita niya ang ekspresyon ni Craig, alam niyang hindi talaga nagbibiro ang kanyang ama. Sinabi niya. Hindi nang ahas si Tyrone na ulitin ang sinabi ni Ethan tungkol sa kung paano lipulin ni Ethan ang pamilya Rugen kapag nabigo ang pamilya Rugen na lipulin ang Palmer Group. Sa paglunok niya sa takot ay agad na namutla ang mukha niya. Nang makita niya ang mukha ni Tyrone, alam ni Craig na naging komplikado ang mga bagay-bagay. Hindi siya mapakali na turuan ng leksyon si Tyrone ngayon. Kung hahayaan niya itong lumala, ang pamilya Rugan ay tapos na. Agad na pumasok si Craig sa mining zone ngunit hinarang siya ng mga security guard sa pasukan. Sino ka? Saan ka galing? Bakit ka nandito? Pagkadating pa lang ng monthly bonus niya, masama pa rin ang loob ng security guard. Wala siyang pakialam kung sino ang mga taong ito. Hindi niya sila pinapasok dahil nag-utos na si Ethan. Ako ang pinuno ng pamilya Rugen, Craig. Nandito ako para makita si Ethan Hunt. Magalang na sumaludo si Craig sa peacekeeper at ngumiti ng malawak. Nagulat ang mga tao sa paligid nila. Maging ang security guard ay natarante at inakala niyang mali ang kanyang narinig. Ito ba ang pinuno ng pamilya Rugen? Sila ba ang pamilyang Rugen mula sa Cliffdale? Sa industriya ng pagmimina sa Hilagang Kanluran, ang pamilya Rugen ay itinuturing na pinuno. Paano siya nakayuko sa security guard ng magalang? Pakibalita na nandito na ang padre de pamilya Rugen na si Craig. Gusto kong makilala si Mr. Hunt. At sana bigyan niya ako ng pagkakataong humingi ng tawad. Nang matapos magsalita si Craig, matagal na tulala ang security guard, ang driver, at maging si Tyrone. Magalang ang boses ng lalaki na halos mapayuko. Si Craig Rugen ba talaga ito? Siya ba talaga ang pinuno ng pamilya Rugen? Dad! Sabi ni Tyrone na nagngangalit ang mga ngipin. Sasaktan siya sa kanyang puso ngunit hindi naglakas loob na magalit. Hindi niya akalain na kailangang yumoko ng ganito kababa si Craig dahil kay Ethan. Hindi ba ang Palmer Group ay isang maliit na negosyo lamang? Dahil pinilit nila ang Palmer Group sa isang dead end, bakit naramdaman pa rin ni Craig ang pangangailangan na lumapit ng may hamak na paghingi ng tawad? Ganun ba talaga kalakas si Ethan? Tumahimik ka ngayon. Lumingon si Craig at nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya habang sinasabi, Tyrone, I'm telling you, if you can't get Mr. Hunt's pardon today, you can't afford the consequences. Kabanata 1032. Nanginginig si Tyrone. Papasok ako at sasabihin ko sa kanya. Nagulat din ang security guard. Medyo nakaramdam siya ng kaba sa kung gaano kagalang ang ulo ng malakas na pamilya sa kanya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumakbo at ibinalita kay Ethan ang sitwasyon. Tumayo si Craig sa pintuan at naghintay. Natatakot siyang pumasok nang walang pahintulot ni Ethan. Hindi rin umimik si Tyrone. Kahit galit sa puso niya ay hindi siya naglakas loob na magsalita. Medyo kinabahan siya sa reaksyon ni Craig. Isang metal na tarangkahan ang biglang bumukas, at isang kotse na may hilagang plaka ng lisensya ay mabagal na nagmaneho mula sa lugar ng pagmimina. Nang makita ni Craig ang kanyang plaka, hindi naiwasang maging maulap ang kanyang mukha. Maging si Tyrone ay naikuyom ang kanyang mga kamao nang makita ang plate number. Yan ang Long family. Mabilis ang tibok ng puso niya. Palaging may espesyal na simbolo sa harap ng kotse ng Long family.
Ano ang ginagawa ng isang napakalakas na hilagang pamilya na tulad nila sa Westmore? Hindi kumibo si Craig at tumango lang ito para batiin sila. Ngunit ang kotse ay hindi man lang ibinaba ang mga bintana at umalis. Ang napakalakas na pamilya sa hilagang bahagi ay walang pakialam sa pamilya Rugan. Bagamat walang sinabi si Craig, nilinggan niya si Tyrone, na ngayon ay nawalan na ng kulay ang mukha. Napakabilis, lumabas ang isa pang kotse na may norteng plaka. Pati ang paghinga ni Tyrone ay naging mabilis. This is the Snow family. Anong ginagawa ng Snow family dito? Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Kaninong suporta mayroon si Ethan? Bakit binisita ng napakalakas na hilagang pamilya ang ikawalong sona ng pagmimina? Ang pangatlong sasakyan ay dahan-daang pinaandar bago pa malaman ni Tyrone ang anumang bagay. Nawalan ng balanse ang mga paa niya, at muntik na siyang mahulog sa lupa, pero nasalo siya ni Devon. Walang ni isang sasakyan ang huminto upang ibagsak ang kanilang mga bintana, gaano man kalakas ang ngiti o pagkilala ni Craig sa kanila ng may paggalang. Tila kahit na ang pinakamakapangyarihang pamilya sa hilagang kanlurang distrito ay walang halaga sa kanila. Ganyan katatag ang pamilya ng Norte. Ngunit nang makapasok sa pintuan ang napakalakas na pamilyang hilagang ito, nakakagulat na binati nila ang mga security guard bago dahan-daang umalis. Dad, ano? Anong nangyari? Baka sa boses ni Tyrone ang takot. Kasalanan mo ang lahat. Sabi ni Craig habang nanginginig, kung hindi ka sasali sa ibang kumpanya para putulin ang channel ng pamamahagi ng Palmer Group, itong napakalakas na pamilya sa hilagang ito ay hindi magkukusa na makipagtulungan sa Palmer Group. Dumating na ang tatlong napakalakas na pamilya sa hilagang bahagi at ikaw pa rin. Hindi maintindihan. Sure si Tyrone bago bumagsak sa lupa. Bigla niyang naintindihan ang ibig sabihin noon ni Ethan. Gusto ko nang i-clear ang walang kwentang channel na iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Ethan. Sinadya niya ang sinabi niya. Pakiramdam ni Tyrone ay parang saysabog ang puso niya. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ang nasaktan niya. Paanong? Nakakatakot siya. Bagamat sinabi niyang wala siyang pakialam sa second-tier Northern family noong nakaraan, hindi siya nang ahas na maliitin ang makapangyarihang pamilya. Lalong-lalo na ang tatlong napakalakas na pamilya ng hilagang dumaan. Di ba sabi mo nasa dulo ng kalsada ang Palmer Group? Bigla siyang napalingon kay Devon na nakayuko sa tabi niya at nagtanong, di ba sabi mo walang paraan para umatras ang Palmer Group? Di ba sabi mo pinilit natin sila sa isang sulok? Namula ang mukha ni Devon. Ito mismo ang impormasyong natanggap niya noon. Ngunit ang hilagang kanlurang rehiyon lamang ang kanyang binigyang pansin. Hindi niya inaasahan na may mga kinatawan mula sa Hilaga, Starling City, at maging sa Timog Silangan na lilito dito. Papatayin mo ako. Galit na sigaw ni Tyrone. Tapos bigla siyang sumuntok at sinuntok ng malakas si Devon sa mukha na parang asong baliw. Kabanata 1033. Noong una, akala niya ay nasa ilalim niya ang lahat. Pero hindi niya namalaya na nakakatakot pala ang taong na-provoke niya. Iniisip kung gaano siya naging mayabang sa harap ni Ethan mula pa noong una, pakiramdam ni Tyrone ay parang naubos lahat ng dugo niya sa kanya. Kung hindi dahil sa tanggang ito na si Devon, hindi siya magkakamali. AAAH. Malakas na sigaw ni Devon habang nakayakap sa kanyang ulo. Wala man lang siyang lakas ng loob na sumagot. Pinagpatuloy siya ni Tyrone at naglakas loob lang siyang umiyak sa sakit ngunit hindi na niya nagawang lumaban. Tama na. Galit na sabi ni Craig. Hinailan niya si Tyrone at sinabing, walang kwenta kahit patayin mo siya. Kung may point man na bugbugin si Devon hanggang mamatay, matagal na niya itong ginawa. Hindi na niya kailangang hintayin na matalo siya ni Tyrone. Napabuntong hininga si Tyrion. Namumutla ang mukha niya habang nanginginig ang mga kamay. Sigurado akong hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang susunod na gagawin ko. Galit na sigaw ni Craig. Mabilis na tumakbo ang isang security guard sa pinto. Tumingin siya kay Craig at sinabing, Mr. Hunt invites you in. Maraming salamat, sabi ni Craig na may magalang na pagyuko. Kahit security guard lang iyon, hindi siya naglakas loob na maging bastos. Nagtaka siya at nalaman niyang napaka-protective pala ni Ethan sa mga tauhan niya.
Kaya kahit security guard lang siya, basta parte siya ng Palmer Group, tinuturing siyang empleyado ni Ethan. Walang sino man ang pinapayagang magtulak sa kanila. Gulat na gulat pa rin si Tyrone nang lumingon sa kanya si Craig. Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka at humingi ng tawad kay Mr. Hunt. Nasa opisina si Ethan na nagbubukod-bukod ng prutas na personal niyang pinulot. Ngayon, mahigit 20 makapangyarihang pamilya ang nagpadala ng kanilang mga tao dito. Kaya ang problema sa pamamahagi ng kumpanya ng pagmimina ay ganap na nalutas. Paano makikipagkompetensya ang ibang mga channel sa pamamahagi sa malakas na pamilya sa Hilaga? Bagamat kinasusuklaman ni Ethan ang makapangyarihang pamilyang ito, walang ibang makakapantay sa kanila sa lugar na ito sa ngayon. Mr. Hunt, babalik ka ba agad? Tanong ni Henry habang tumutulong sa pag-aayos at pag-iimpake ng prutas. Noong una ay akala niya ay magtatagal pa si Ethan, ngunit lumabas na si Ethan ay nanatili lamang upang mamites ng sariwang prutas na may uuwi. At ngayon, wala na siya. Tapos ano? Tanong ni Ethan sabay tingin sa kanya. Saan ang saya sa pag-hangout kasama ang isang grupo ng mga lalaki araw-araw? Awkward na ngumiti si Henry, tiyak na boring. Paano maihahambing ang grupo ng mga lalaking tulad nila kay Diane? Mabuti para kay Ethan na manatili pa ng isang araw para matulungan silang malutas ang kanilang problema sa kasalukuyan. Red Star Mining is in reality just an empty shell. So we're counting on you all to organize yourselves, sabi ni Ethan habang iniimpake niya ang kanyang mga gamit nang hindi tumitingin. Henry, may mabigat na pasanin sa balikat mo. Pero kung patuloy mong iisipin ang mga katrabaho mo at ang pamilya niya, gagaling ka. Medyo matigas ang tingin ni Henry habang itinutuwid ang kanyang likod at sinabing, Mr. Hunt, huwag kang mag-alala. I'll give it my all. Sa pagpapatakbo ng isang negosyo, hindi ka lang umaasa sa brute force. Kailangan mo ring gamitin ang iyong utak at magkaroon ng karanasan, ani Ethan. Pagkatapos ay kinawayan siya nito upang ipagpatuloy ang pag-iimpake na nagsasabing, kaya nalaman kong isa kang guro. Dapat kang matuto ng mabilis. Guro. Natigilan si Henry. Bago pa siya makapagsalita, isang boses ang nagmula sa pinto, Mr. Hunt, Craig, ang pinuno ng pamilyang Rogan, ay naghahanap ng madla kasama mo. Tara na. Sabi ni Ethan sabay taas ng ulo. Tara na at kilalanin natin ang iyong guro. Natigilan si Henry. Pinuno ng pamilya Rogan. Hindi ba't magaling siyang tao sa industriya ng pagmimina? Gusto ni Ethan na si Craig ang maging guro niya. At mula sa tunog nito, medyo magalang si Craig. Nag-walkout si Ethan at mabilis namang sumunod si Henry sa likod niya. Kabanata 1034. Tumayo si Craig sa pintuan kasama si Tyrone. Hindi sila naglakas loob na pumasok ng walang pahintulot ni Ethan. Nang makita nilang bumukas ang pinto at lumabas si Ethan, naguguluhan ang ekspresyon ni Tyrone. Napaatras siya ng isang hakbang sa takot. Mr. Hunt, ako si Craig, sabi ni Craig habang sumasaludo sa kanya, hindi sinasadya ng anak ko na masaktan ka, kaya dinala ko siya para humingi ng tawad kay Mr. Hunt. Nilinggan niya si Tyrone bago sumigaw ng, lumuhod. Agad namang lumuhod si Tyrone ng walang pag-aalinlangan. Malakas siyang bumagsak sa lupa kaya yumanig ang lupa. Mr. Hunt, pasensya na. Dapat hindi kita na-offend. Hindi ko dapat. Ano ang hindi mo dapat gawin? Sabi ni Ethan habang nakababa ang ulo at sumulyap sa kanya. Sa tingin ko, mali na humingi ka ng tawad sa isang tao sa labas ng industriya na tulad ko. Takot na takot magsalita si Tyrone. Tinawag niya si Ethan na isang baguhan at sinabing labis niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi pa niyang kaladkarin niya ang Palmer Group sa ilalim ng tubig sa Westmore. At ngayon, nakatayo rito si Ethan, at lumuhod ito para humingi ng tawad sa kanya. Hindi mo ba sinasabi na ang pamilya Ruben ay napaka-experience sa pagpapatakbo ng mga minahan sa loob ng 3 henerasyon? Na isa lang akong clueless na baguhan. At isang biro para sa akin ang pagpasok sa kalakalan ng walang ingat. Hindi ba nangako ka na magbibigay ng tamang punishment? On me. Sinabi mo pa na mawawasak ang Palmer Group sa Westmore, pero naghihintay pa rin ako. Lalong nag-aalala ang ekspresyon ni Tyrone.
Pakiramdam ni Craig ay parang nahulog ang kanyang mga paa sa napakalalim na hukay habang pinakikinggan niya ang mga salitang ito. Itinaas ni Craig ang kanyang kamay at marahas na sinampal si Tyrone sa mukha. How dare you talk to Mr. Hunt ng ganito? You're overestimating yourself. Walang tigil ang paghampas niya sa anak. Humingi ng tawad kay Mr. Hunt. Sinusubukan ba ng kanyang anak na mabangkarote ang Palmer Group? Kahit na ang napakalakas na pamilya sa Hilaga ay walang lakas ng loob na sabihin iyon. Walang dapat kundi basura sa bibig ni Tyrone para makapagsalita siya ng ganito. Halos gustong patayin ni Craig ang bata sa harap ni Ethan. Ipapadala ng anak niyang ito ang pamilya Rugen sa kanilang libingan. I was wrong. I was wrong. Mr. Hunt, maawa ka at patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nawala ang lahat ng kamahalan ni Tyrone habang mapagpakumbabang humihingi ng tawad kay Ethan. Alam niyang kapag hindi siya pinatawad ni Ethan ay matatapos na ang pamilya Rugen. Paano niya nagawang sakta ng isang nakakatakot na tao? Pero wala siyang narinig tungkol kay Ethan kanina. Napaluhod si Tyrone at yumuko habang humihingi ng tawad, ngunit walang sinabi si Ethan. Nakatayo doon si Craig na walang lakas ng loob na magsalita. Habang nalaman niya ang mga kilos ni Ethan, mas napagtanto niya kung gaano kaitikot ang binatang ito. Maraming balita tungkol kay Ethan na nabigong kumalat hindi dahil sa takot na gawin iyon ng kanyang mga kaaway, kundi dahil wala na silang lahat. Pinag-alala mo ako dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, napuno ng dugo ang noo ni Tyrone bago mahinahong sinabi ni Ethan, I'm an outsider, kaya hindi ko masyadong alam ang trade. Sabihin mo, bakit gustong-gusto ng pamilya Rugen ang 8th Mining Zone? Ay, curious talaga ako. Mr. Hunt is talking to you. Sumagot ka dali. Sigaw ni Craig saglit. Yun kasi. Natigilan si Tyrone sa mahirap na posisyon. Wala siyang lakas ng loob na pag-usapan ito. Sabihin mo. Sabi ni Craig. Hindi siya mapakali sa kanyang nararamdaman. Yun kasi. Sabi ni Gus may mga illegal mines na nakatago sa 8th Mining Zone. Habang nakakunot ang noo ni Ethan, mabilis na lumapit si Henry para marahan na ipaliwanag sa tenga ni Ethan kung ano ang wildfire. Nagbagong ekspresyon ng mukha ni Ethan matapos niyang malaman ang tungkol sa wild mine. Unti-unting nagiging matigas at pumatay. Kabanata 1035. Habang nagdidilim ang ekspresyon ni Ethan, naramdaman ni Craig na parang lumubog ang kanyang puso sa ilalim ng bangin kasabay nito. How dare the Rugen family do such thing? Galit na sigaw ni Ethan. Mabilis na bumagsak si Craig sa lupa kasabay ng isang kalabog. Parehong lumuhad ang mag-ama sa harap ni Ethan sa takot. Siguro hindi ito ang unang pagkakataon na ang pamilya Rugen ay nagtago ng mga ligaw na minahan para sa kanilang sarili, di ba? Sigaw agad ni Ethan. Ibang-iba ang itsura niya kumpara kanina. Galit na galit siya at para siyang anghel ng kamatayan. Sapat na ang aura na ito para magpanik sina Craig at Tyrone. Mr. Hunt, ako. Do you dare deny this? Tanong ni Ethan na ikinapikit ng mga mata at malamig na tumawa. Alam mo ba kung bakit nawala ang makapangyarihang pamilya sa Hilagang Magdamag? Nang marinig ni Craig ang kanyang mga sinabi, namutla ang kanyang mukha. Siyempre, alam niya ang dahilan. Ang pinakamaimpluwensyang pamilya ay gagawa ng isang maruming gawa o dalawa sa proseso ng pag-angat sa kapangyarihan. Ang pamilya Rugen ay lihim na nagpapanatili ng mga ligaw na minahan para sa kanilang sarili at konektado sa mga dayuhang kapangyarihan. Gusto nilang gumawa ng mga kaayusan sa ibang bansa at tahakin ang ibang landas. Pero ngayon, alam mo ba kung anong krimen ang ginawa mo? Sigaw ulit ni Ethan. Ito ay isang matinding paglabag. Ang kanyang boses ay parang kulog na kulog at umugang ng malakas sa tabi ni Craig at sa mga tainga ng kanyang anak. Damaloy ang dugo sa kanilang katawan habang namumutla ang kanilang mga mukha. Hindi nila napigil ang manginig habang nakaluhod. Isang seryosong pagkakasala. Siyempre, alam nila na ito ay mapaparusahan ng kamatayan. Ngunit hindi sila maaaring umani ng tagumpay nang hindi nagsasagawa ng ilang mga panganib.
Kaya, kung nais ng pamilyang Rugen na maging isang matatag na pamilya at magpakailanman na magkaroon ng isang foothold sa hilagang kanlurang rehiyon, kailangan nilang gumamit ng mga underhanded na paraan. Paano nila nalaman na balang araw ay makakatagpo sila ng isang tulad ni Ethan? Mr. Hunt, please let us go. Nagmamadaling sigaw ni Craig bago pa marealize ni Tyrone ang nangyayari. Paumanhin. Alam ng pamilyang Rugen na nagkamali kami. Walang sinabi si Ethan. Habang tumatagal, mas lalong kinabahan si Craig. Mahuhulaan niya kung anong klaseng tao si Ethan kahit hindi sinasabi sa kanya ng kaibigan niya sa norte. Dapat magkaroon ng ganap na kapangyarihan si Ethan sa legal na bilog. Kung hindi, paano niya masisira ang 12-dosenang makapangyarihang pamilya ng ganoon kadali? Higit pa rito, ang ipinagbabawal na teritoryo ng Greencliff ay naging sikat dahil ang kanilang lakas sa iligal na bilog ay sadyang nakakatakot. Hawak niya ang ganap na kapangyarihan kapwa sa legal at iligal na mga lupon. Kaya walang sino man, kabilang ang pamilya Rugen, ang makakalaban sa kanya. Hindi katakataka na maging ang makapangyarihang pamilya ng Biggs ay namatay sa mga kamay ni Ethan. At 3 napakalakas na pamilya ang darating upang magtulungan. Parang wala silang pakialam na maliit na lugar ang 8th mining zone. Takot na talaga si Craig ngayon. Kinailangan ng 3 henerasyon ang pamilya Rugen upang maging kung ano ito ngayon. Pero sisirain ba sila ni Ethan sa isang salita? Mr. Hunt, please give us a chance. Bigyan mo naman kami ng chance. Nag-aalalang sabi ni Craig, handa ang pamilya Rugen na ibigay ang aming mga ligaw na minahan. Maaari naming ibigay sa iyo ang anumang gusto mo basta't iligtas ni Mr. Hunt ang aming buhay. Ang kanyang mga kaibigan sa hilaga ay labis siyang natakot. Nasa ilalim ng kanyang hinlalaki ang hilagang kanlurang rehiyon sa lahat ng oras na ito at maaaring baliwalain ang katayuan ng makapangyarihang hilagang pamilya. Ngunit sa harap ng isang taong madaling burahin ang pagkakaroon ng pamilya Rugen, nawala ang kanyang tiwala. Tahimik na lumuhad si Tyrone sa tabi ng kanyang ama at walang lakas ng loob na magsalita. Siya lamang ang naglakas loob na iyuko ang kanyang ulo sa katahimikan, baka sakaling tinitigan ni Ethan ang mga dagger sa kanyang puso na may mabangis na mga mata habang nakikipag-eye contact siya. I can give you a chance to live, sabi ni Ethan na nakatingin kay Craig at nagpatuloy sa pagsasalita sa parehong malamig na tono. Mabubuhay ka, ngunit dapat kang parusahan. Kabanata 1036. Oo. Nagmamadaling sabi ni Craig na tumango. Pakikinggan natin kung ano man ang sasabihin ni Mr. Hunt. Napakahalaga ng mga mapagkukunan ng pagmimina sa pag-unlad ng lipunan. Dahil 3 henerasyon ka nang nagpapatakbo sa kalakalan, dapat mong malaman ito. Ilang tao pa ba ang lihim na nagtatago ng mga ligaw na minahan sa bansang ito na tulad mo? Sigurado akong kaya mo magbanggit ng ilan, tama ba? Nang marinig ni Craig ang kanyang mga salita, agad na naging masama ang kanyang ekspresyon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumango. Alam niyang kung may itatago siyang impormasyon, wawasakin ni Ethan ang pamilya Rugen ng walang pag-aalinlangan. Dahil ito ay pag-aari ng estado, walang sino man ang pinapayagan na panatilihin ito ng walang pahintulot. At tiyak na hindi ka pinapayagang ipadala ito ng personal sa ibang bansa. Malakas na sigaw ni Ethan. I'm sure you know what to do. May tatawag sa'yo. You know what to say. Oo na. Ibibigay ko lahat. Mabilis na sabi ni Craig. Master Rugen, you can't be too greedy. Mahinahong sabi ni Ethan, you have enough wealth to support the Rugen family for generations. What more do you want? Walang lakas ng loob na magsalita si Craig. Gusto mo ba ng lakas? Mabilis na umiling si Craig sa takot. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng kapangyarihan ngayon? How dare he hold power? Ang kapangyarihan ay hindi kasing ganda ng iniisip mo, naiintindihan mo. Napasulyap si Ethan sa mag-ama na nasa harapan niya at hindi mapakali na ipagpatuloy ang usapan na ito. Ngunit ang pagbawi ng ilang ligaw na minahan ay naging isang kaaya-ayang sorpresa. Alam niyang may taong lalabag sa mga patakaran at may gagawa ng mga bagay na ikagagalit ng mga tao at itatago ito ng mabuti. Dahil nagtagumpay siya ngayon, gusto niyang alisin ang problema. Aalisin niya silang lahat.
Ang mga bagay na pag-aari ng Estado at mga mamamayan nito ay hindi maaaring pagmamay-ari ng pribado. Mariing tumango si Craig. Nawala ng kulay ang mukha niya. Hindi niya matindaan kung paano siya nakalabas sa 8th mining zone dahil ang kanyang mga binti ay kasing linta ng pansit. Habang nakaupo siya sa kotse, sa wakas ay napagtanto niya na siya ay buhay pa. Hindi niya akalain na ganito pala kitikot si Ethan. Hinihingal siya at basang-basa ng pawis ang likod niya. Ama! Tuyo na ang lalamunan ni Tyrone kaya kailangan niyang humingi ng tubig sa driver. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang takip at inubos ang buong bote. Sa wakas ay nakapagsalita siyang muli, Is he honestly? Nakakatakot. Sisigot pa sana si Craig, pero tumunog ang phone niya. Ito ay isang hindi kilalang numero. Ngunit dahil numero iyon mula sa norte, agad siyang kinabahan muli. Kamusta? Maingat na sagot ni Craig. Pagkasabi lang nito ng isang salita ay umayos agad siya ng likod. Oo. Oo. Pangako. I swear. Halos nanigas ang mukha niya. Umupo si Tyrone sa harapan na walang lakas ng loob na gumalaw ng kalamnan. Hindi pa niya nakitang ganito kakabahan si Craig. Isang nakamamatay na malamig na pakiramdam ang kumalat sa buong sasakyan. Napakalamig noon. Turn off. Turn off the AC. Sabi ni Tyrone pagkaraan ng ilang saglit ay nanginginig na ang boses niya. Pero Mr. Ruben, ako. Hindi ko binuksan ang AC. Muling tumahimik ang sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang pidyaw na hininga. Dad, sabi ni Tyrone pagkaraan ng mahabang panahon. Sinimulan niyang mahanap ang kapaligirang ito na hindi mabata. Gusto niyang magsalita, ngunit pinigilan siya ni Craig. Sa halip, kinuha ni Craig ang kanyang telepono at huminga ng malalim bago agad na nag-dial ng numero. Iyon ang tumutunog sa kanyang ulo. Ang tawag na natanggap niya ay sapat na upang siya ay magkaroon ng nervous breakdown. Kung mayroon man siyang kaunting pagdududa sa kakayahan ni Ethan noon, kung gayon ang pressure call mula sa hilaga noon ay nabura ito. 2 beses tumunog ang telepono at nakakonekta. Kumusta, ako si Craig, ang pinuno ng pamilyang Rugen sa Hilagang Kanlurang Rehiyon. Nakakita kami ng 2 ligaw na minahan at gusto naming ibigay ang mga ito sa bansa. Kabanata 1037. Nang umalis sina Craig at Tyrone sa 8th mining zone na mukhang malapit na silang mamatay, nalilito pa rin si Henry. Mr. Hunt, di ba sabi mo teacher ko siya? Pero bago pa siya maituro ng berong ito, tinakot muna siya ni Ethan. Totoo naman. Wala ba siyang itinuro sa'yo? Tanong ni Ethan sabay tingin sa kanya. Ha! Lalong nawala si Henry. May itinuro sa kanya si Craig. Ang tanging nakita niya sa buong oras ay si Craig at ang kanyang anak na nakaluhod at humihingi ng tawad. Siya. Siyempre hindi interesadong pag-aralan ito. Ganyan ang dapat mong tingnan pagkatapos magkamali. May natutunan ka ba? Kinilig si Henry. Gulat na tinitigan niya si Ethan ng ilang segundo. Mr. Hunt, hindi ko alam kung paano gagawin ang ginawa niya. Seryosong sabi ni Henry. Ayokong matuto sa kanya o magkamali. Siguradong nagbibiro si Ethan. Hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na itago ang isang ligaw na minahan sa kanyang bangkay. Nararamdaman ni Henry na ang pagtulong sa kanyang pamilya at mga kaibigan na mamuhay ng mas magandang buhay ay ang pinakamahusay na magagawa niya. Hindi niya kailanman pinangarap na gumawa ng anumang bagay na labag sa batas. Mas mabuti kung walang sino man sa ika-8 distrito ng Pagmimina o Westmore ang natutong maging katulad nila, sabi ni Ethan, kung hindi, hindi ako utol na dumating ang mag-amang ito at turuan ang lahat. Oo, Mr. Hunt. Sabi agad ni Henry. Hindi na nagsalita pa si Ethan at nagtungo sa opisina para kunin ang kanyang maayos na nakabalot na prutas at marahan itong tinitimbang sa kanyang mga kamay. Ito ay dapat na sapat para sa lahat na makakain. Bihirang makakita ng tipikal na prutas sa Hilagang Kanluran sa Greencliff, kaya sigurado siyang hindi pa ito nakakain ni April at William. Hindi mapigil ang mapangiti ni Ethan sa isiping ito. I'm an amazing son-in-law, puri niya sa sarili bago tumalikod para umalis. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa Westmore sa ngayon. Hanggat hindi bobo ang pamilya Ruben, malalaman nila ang gagawin.
At kapag nagawa na nila ang tama, tiyak na malalaman ito ng mga tao sa mga kalapit na lungsod. Wala siyang dagdag na enerhiya na gagastusin sa Westmore. Kung may oras siya, mas gusto niyang gastusin ito sa kanyang pamilya. Humihingi ng kanta si Ethan habang papaalis siya sa ika-8 mining zone na may hawak na prutas. Pagkatapos ay dumaan siya sa kalye sa labas ng exit. Ilang hakbang pa lang ay bigla na lang siyang huminto kahit walang tao sa paligid. Sa isang kisap mata, maraming tao ang sumulpot at hamarang sa dinadaanan ni Ethan. Ang kanilang mga mata ay puno ng isang mabangis at nakamamatay na tingin. Ibigay mo ang technical manual. Malamig na sigaw ng pinuno. Napasok sila sa isang pormasayo na hindi nagbigay ng pagkakataon kay Ethan na makatakas. Hindi sila pinansin ni Ethan. Matapos tumingin sa paligid, marahan niyang inilagay ang prutas sa kanyang kamay. Matagal na kitang hinihintay, mahinahong sabi ni Ethan, alam kong hindi siya pababayaan ng hidden sec kapag nahanap na nila ang mga pahina ng manual. You can't have it. Bitawan mo na agad. Sa ganoong paraan, hindi mo kailangang mamatay sa isang nakakakilabot na kamatayan. Sumulyap si Ethan sa kanya at umiling. Pumalakpak siya. Sa isang iglap, mahigit 10 lalaki ang sumugod palabas ng eskinita. Matagal nang nagtatago si Kuya Joff at ang iba pa. Gaya nga ng sinabi ni Ethan kanina, matagal na siyang naghihintay. Kahit patay na si Anton, alam niyang hindi basta-basta susuko ang hidden sect. Lalo na kapag may mga especially iya sila sa 8th mining zone. Si Kuya Joff at ang mga lobo ay nagkaporma. Pinalibutan ng mga kaaway si Ethan habang pinapalibutan ng mga lobo ang kalaban. Ang kapaligiran ay napuno ng nakamamatay na hangin. So wala pa ring balak ang kamahalan na makita ako. Mahinahong tanong ni Ethan. Sa tingin mo ba may iligtas ka ng mga taong ito? Ang mga mata ng pinuno ay napuno ng kadiliman sa ilalim ng kanyang maskara. Alam niyang napakalakas ni Ethan, pero hindi siya dumating mag-isa ngayon. Kabanata 1038. Hindi, sabi ni Ethan. Hindi sila nandito para iligtas ako, kundi para patayin ka. Baka pagkatapos kitang patayin ng aso, sa wakas ay magpakita na ang kataas-taasan. Sa sandaling sinabi niya iyon, gumalaw si Kuya Joff at ang mga lobo na parang isang grupo ng mabangis na panther. Isang labanan ang naganap. Atake. Ang mga paputok na suntok ay ipinagpalit na parang isang kakilakilabot na bagyo. Habang gumagalaw ang lobo, namutla ang mga miyembro ng hidden sect. Sa mga tuntunin ng kakayahan, si Brother Joff at ang iba ay wala sa kanilang mga mata. Pero nagulat sila ng kanilang tactical formation. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng ganoong lakas ang mga langgam na ito? Mga aso kayong minamaliit sa amin. Sigaw ni number 5. Sa isang iglap ay nagpalit siya ng posisyon kay number 6. Nasaktan si Kuya Joff nang marinig iyon. Gayunpaman, ipinagmamalaki niyang siya ang aso, ni Ethan. Anong meron sa aso? Don't you dare complain about dogs. Naghi-hysterical ang lahat. Samantala, tumayo si Ethan at dumukot sa bulsa para maglabas ng prutas. Pinunasan niya ito sa manggas bago magpatuloy sa pagkain. Pinagbuti ni Brother Joff at ng iba pa ang kanilang diskarte sa pagbuo at naghintay ng mahabang panahon upang sa wakas ay magkaroon ng pagkakataong subukan ito. Sa wakas dumating ang pagkakataon ngayon. Ito ay isang kakaibang tanawin. Ang mga miyembro ng hidden sect ay malalakas at sila ay nasa Grandmaster level man lang. Ngunit nang umikot si Brother Joff at ang iba pa para salakayin sila, hindi nila naipakita ang kanilang tunay na kakayahan. Para silang idiniin ng puwersa, at nakakakilabot. Bago nila makumplito ang isang pag-atake, may ibang aatake sa kanila. Masyadong mabilis nagbago ang mga galaw nila. Ano man ang kanilang pagkakaiba sa kakayahan, hindi ito nakaapekto kay Brother Joff at sa iba pa. Sa katunayan, sila ay medyo kapantay ng mga napakahusay na mandirigma ng hidden sect. Patayin! 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 Sigaw ni Kuya Joff at ng iba pa. Kung mas masigla sila, mas malakas ang kanilang tunog. Umalangaw-ngaw sa kapaligiran ang kanilang mga iyak. Tapos na kainin ni Ethan ang prutas sa kamay niya. Pumalakpak siya at sinabing, tama na.
Agad na napaatras si Kuya Joff at ang iba pa nang marinig nila ang tatlong simpleng salita na iyon. Mabilis silang tumayo sa tabi ng prutas sa tabi ni Ethan. Para bang mas mahalaga ang prutas kaysa kay Ethan. Sa paghakbang ni Ethan, agad na naghanda ang mga miyembro ng Hidden Sect na labanan ang isang tunay na kakilakilabot na kaaway. Ikaw lang mag-isa. Mag-isa lang ako. Masyado kang mayabang. Bakit hindi mo subukan at alamin kung mayabang ako? Biglang gumalaw si Ethan. Ang bilis niya kasing hangin. Naghagis siya ng suntok gamit ang kanyang kaliwang kamay, at naghagis ng ibang suntok gamit ang kanyang kanang kamay. Imposible. Sabi ng pinuno habang namumutla ang mukha. Wala pa siyang nakitang umatake gamit ang magkabilang kamay ngunit magkaiba ang galaw. Napakaswerte mo. Hindi na nakikita si Ethan ngunit patuloy na umaalingaw-ngaw ang boses niya na parang kulog para masaksihan. Ang pangalawang hakbang mula sa Extreme Boxing Technique Manual. Ang sunod-sunod niyang suntok ay sumabog sa hangin kasabay ng dagandong. Iyan ang ikalawang hakbang ng Extreme Boxing Techniques Manual. Talagang pinalabas niya ito sa kanila. Habang mabilis siyang gumagalaw sa mga anino, ang kanyang mga suntok ay humabol sa kanila tulad ng humahanggos na hangin pagkatapos ng paglubog ng araw, at ang epekto ay parang galit ng kulog at apoy. Halos agad na nilamon ng kanyang suntok ang mga miyembro ng Hidden Sect. Si Kuya Joff at ang iba ay namangha. Siya ay masyadong malakas. Iyon ay isang kabuoang kawalan. Iyan ang pangalawang hakbang mula sa Extreme Boxing Techniques Manual. Ang mga miyembro ng Hidden Sect ay nakahandusay sa lupa. Hindi na mabilang ang mga buto nila at wala man lang lakas na magsalita. Binitawan ni Ethan ang kanyang kamao at iniangat ang ulo para tumingin sa malayo. Parang may silhouette na nakatayo. Tumingin siya sa malayo at pinaikit ang kanyang mga mata habang hawak niya ang kanyang dibdib at inilabas ang technique manual na nakuha niya mula sa 8th Mining Zone. Marahang kinawayan niya ito at mukhang napaka-provocative. Parang sabi niya, may technique manual ako dito, come and get it. Kabanata 1039. Nagtama ang kanilang mga mata sa malayo. Isang mahinang amoy ng nakamamatay na aura ang umalangaw-ngaw sa hangin. Habang pabigla-bigla na iwinagayway ni Ethan ang technique manual sa kanyang kamay, lumalim ang mga mata na nakatago sa likod ng maskara na malayo sa kanya. Tiningnan niya si Ethan at ang isang pahina ng manual ng pamamaraan, at labis siyang nagulat sa kaunting oras na kinuha ni Ethan upang malaman ang mga hakbang sa pahinang ito. Gaano katagal? Ilang araw na lang. Imposible yan. Ang pangalawang hakbang na ginawa ni Ethan ay pangalawa sa wala. Ang higit na nakadama sa kanya ng pagiging alerto ay ang maikling panahon na inabot ni Ethan upang makabisado ito. Karamihan sa mga tao ay hindi magawa ang mga hakbang sa manual ng pamamaraan pagkatapos ng ilang o marahil kahit sa 10 taon. Ngunit nakabisado ito ni Ethan sa loob lamang ng ilang araw. Siya ay 100% sigurado na si Ethan ay mayroon ng pahina ng pamilya ng Hunt. Iyon lang ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malalim na pag-unawa si Ethan sa Extreme Boxing Technique Manual. Ang kanilang fighting spirit ay kumukulo na ngayon, at ang nakamamatay na aura ay umabot sa langit. Inihanda ng isip ni Ethan ito. Kung aatakihin siya ng kanyang kamahalan ngayon, lalaban siya at papatayin ang kanyang kataas-taasan kahit na ang halaga nito ay babayaran. Ngunit ang silhwete ay nakatitig lang sa kanya sa malayo ng ilang sandali bago tumalikod para umalis. Wala siyang balak hawakan si Ethan. Nawala ang nakamamatay na hangin nang hindi nag-iiwan bakas. Si Kuya Joff at ang iba ay nakaalerto. Talagang handa sila para sa malaking labanan ngayon. Handa pa silang mamatay para dito. Kung tutuusin, alam nilang kinuha ni Ethan ang isang pahina ng technical manual bilang pain para sa kanyang kamahalan. Ngunit hindi nila inaasahan na magpipigil ang kanyang kamahalan. Big Boss, ano ang iniisip niya? Naguguluhang tanong ni Kuya Joff. Hindi pa ba sapat ang isang pahina? Wala siyang tiwala, sabi ni Ethan. Kahit magkaparehas kami ng pagkakataon, hindi siya kikilos hanggat hindi niya ako kayang patayin ng isang tama lang. Bakit? Lalong naguluhan si Kuya Joff. Malamang walang sino man sa mundong ito ang makakapatay kay Ethan sa isang suntok. Kasi hindi niya kayang mawala. Dati,
Hindi sigurado si Ethan, pero ngayon sigurado na siyang gusto ng kamahalan ang Extreme Boxing Technique Manual at ang sikreto sa likod nito. Maaaring hindi siya interesado sa pagkuha ng mga kasanayang nakadokumento sa Extreme Boxing Techniques Manual. Marahil ay determinado siyang makuha ang mapa sa pahina sa halip. Kaya't kahit na natutunan na niya ang ikalawang hakbang sa manual ng pamamaraan, nanatiling pasyente ang kanyang kamahalan. Talagang mahawakan ito ng kanyang kamahalan. Tara, uwi na tayo. Kinuha ni Ethan ang bag ng prutas at tumalikod na para umalis. Ngayon ay kailangan niyang kunin ang mga pahina ng manual ng pamamaraan ng mas mabilis kaysa sa ginawa ng kataas-taasan upang pilitin siyang lumabas na makipagkita kay Ethan. Dahil nagawa niyang magtago ng higit sa 10 taon para sa manual ng pamamaraan, hindi siya daling punteriya. Ibig sabihin kapag nabunyag na ang sikreto sa likod ng Extreme Fist Technique Manual, magdudulot ito ng hindi kapani-paniwalang sensasyon. Mukhang kailangan ko pang maglakbay pahilaga, naisip ni Ethan sa sarili. Hindi masyadong alam ni Ivan Tanner ang tungkol dito sa martial arts world. Ang dalawang matandang lalaki na nakatira sa hunting house lang siguro ang nakakaalam. Kung siya ay maaaring makipag-usap sa kanila at mahanap ang kanyang guro, maaari siyang matuto ng higit pa. Hindi nagtagal pagkaalis ni Ethan, lumitaw muli ang silhouette. Lumapit ang kamahalan sa kanyang nasasakupan. Kamahalan. Mayroon siyang technical manual. Lahat kayo ay walang silbi. Ikinumpas ng kanyang kamahalan ang kanyang kamay, at umusok ang usok. Ang mga tao sa lupa ay naghiyawan saglit at namatay habang ang kanilang mga mukha ay ganap na naagnas. Tila hindi nababagabag ang kanyang kamahalan sa nakitang mga bangkay. Para bang wala siyang pakialam sa namatay niyang kampon. Isa lang daw ang inaalala niya. Ethan, mahinahong sabi ng kamahalan. I wonder how you would choose if you were in the same situation as me. Habang pinagmamasdan niya si Ethan na umalis, may malalim na tingin sa kanyang mga mata na tila misteryoso ng Milky Way. Kabanata 1040. Ngayon. Sa Green Cliff. Bumalik na si Ethan. Personal siyang sinundo ni Diane mula sa airport. Tanging si Ethan lamang ang maaaring magtamasa ng pribilehiyong ito. Nang makita niya si Ethan na may bitbit na bag sa bawat kamay, hindi napigilan ni Diane na matawa. Hindi ka naman mukhang mayaman. Hindi ako pwedeng magmukhang mayaman, mataimtim na sabi ni Ethan, kung hindi, baka sabihin nila ang yaman ko ang minahal mo at hindi ang talento ko. Tumawa ng malakas si Diane at inikat ang mata kay Ethan. Wala kang kahihiyan. Bumilis ang sasakyan pabalik sa bungalow ng Palmers. Ang sarap sa pakiramdam kapag nasa bahay. Bago pa man siya tumuntong sa bahay ay naamoy na niya ang bango ng pagkain. Alam ni Ethan na malamang na naihanda na ni April ang lahat ng paborito niyang ulam at hinihintay na lang siyang umuwi. Sarap na sarap siya sa atmosphere sa bahay. Ethan. Hinubad ni April ang apron at mabilis na lumapit sa pinto. Nang makita niya si Ethan, sumikat siya na parang anak ang bumalik at hindi ang manugang. Miss na kita. Inabot ni Ethan ang kamay niya at niyakap si April, Ma, miss ko na rin ang luto mo. Iyan ay katawa-tawa. Lumingon si April at nagtanong, ano itong nasa kamay mo? Ito ay prutas. Itinagilid ni Ethan ang kanyang ulo na parang batang naghihintay na purihin. Ito ay mga prutas na natatangi sa hilagang kanluran. Dahil hindi natin ito madaling mahanap sa Green Cliff, pumunta ako sa taniman upang mamites ng ilan para subukan ninyo ni tatay. Namula ang mata ni April. Dalawang malaking bag iyon. Nakakapagod sigurong buhatin. Napakalayo ng hilagang kanluran, ngunit ibinalik pa rin sila ni Ethan. Hindi niya namalaya na lumipad na pala pabalik si Ethan. O si Diane na sumando sa kanya sa airport. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano bitbit ni Ethan ang dalawang mabibigat na bag ng prutas pabalik sa kamay at pawis na pawis mula sa kanya. Napakatalino mo. Nagmamadaling kinuha ni April ang isang bag sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya kay William habang nakatayo ito na hindi gumagalaw. Napawi ang ngiti niya habang sinasabi, ano pa ang hinihintay mo? Tulungan mo si Ethan na magdala ng isa. Pagod na pagod ang anak natin. Makukuha mo yan sa akin kapag hinimatay ang anak ko dahil sa pagod.
Awkward na ngumiti si William at mabilis na kinuha ang isa pang bag sa kamay ni Ethan. Tinawag na niya si Ethan na anak, kaya halatang lumipat ng pwesto si William. Bumalik si Ethan na parang isang marangal na mandirigma na bumalik mula sa isang matagumpay na labanan. Pagpasok niya sa bahay, malinis na ang lahat at puno ng prutas ang mesa at ang mga paborito niyang merienda. Maging ang kanyang hindi nasuot na mahabang sandals ay naghihintay ng maayos sa pwesto. Nainggit si Diane sa pagtrato na ito, ngunit alam niyang karapat-dapat ito kay Ethan. Ito ang bahay ni Ethan. Pagkatapos kumain ng masarap si Ethan, hinaila siya ni Diane pataas para maligo para mahugasan ang pawis niya. Tuwang-tuwa si April sa ibaba at ginamit ang kanyang telepono para kunan ng litrato ang prutas na dala ni Ethan. Matapos pumili ng ilang anggulo at kumuha ng mahigit 20 larawan, sa wakas ay pumili siya ng ilan na gusto niyang i-post sa social media. Dapat tinuruan ako ni Jenny kung paano mag-edit ng mga larawan. Nakangiting sabi ni April. Nag-type siya, ang aking manugang ay nagdala sa akin ng ilang prutas na kakaiba sa Hilagang Kanluran. Napakatamis. Hindi nagtagal, marami sa kanyang mga kaibigan ang nag-like sa kanyang larawan at sinabi kung gaano sila kainggit sa kanya. Kaya mas naging masaya si April. Maraming bagay sa buhay kung saan nawalan siya ng mga kaklase at kaibigan. Pero panalo siya pagdating sa kanyang manugang. Sa katunayan, siya ay nanalo ng maganda. Tingnan mo ang yabang mo. Ngini siya ni William. Hindi niya napigil ang tumawa. But when April glared at him, she quickly waved her hand and said, "Okay. Not that I'm jealous. I'm going to go have tea with my friends." Salamat po at sinamahan niyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.